At dabihin po natin ang pasensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa araw na to. Salamat po muli, Panginoon, sa katagumpayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga patotoo, Panginoon, na nagpapatunay kung gaano ka katapat sa buhay ng bawat isa sa amin at kung gaano mo kami binibigyan ng mga blessings sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalakasan na natataglay po ng bawat isa sa amin. At ganoon din, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa bahay-panambahan namin na natagpuan po namin o nadatnan po namin na safe sa pangangalaga mo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isang mga kapatid namin na kasama po namin sa araw na to. Tunay nga, Lord, ang katapatan mo, Panginoon, ay nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagtugon ng aming mga panalangin, Panginoon. Mga panalangin ng mga nakaraang araw, nakaraang buwan, Panginoon, na patuloy mo pong dinidinig, patuloy mo pong binibigyan ng kasagutan, Panginoon. Lord God, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa aming lugar, Panginoon, na kinaroroonan sa bayan po ng Antipolo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lugar na malaya na magpuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kasaganahan, Panginoon, ng bayan ito na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo pong pagpalain ang lugar na ito. Ganun din po, Panginoon, ang lahat ng mga karating na lugar ng amin pong kinaroroonan, Panginoon. At Lord God, dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pinagpalang bansa, Panginoon, at open na magbigay ng papurit pagsamba sa iyo, Panginoon. At sobrang hayagan, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo sa mga taong namumuno sa aming bansa, Panginoon. Patuloy po namin silang ikilalapit sa iyo, Lord, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang kapulungan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ang iyong pagsama sa bawat desisyon nila, sa mga bagay, Panginoon, na kanilang pinaplano. Ikaw po ang patuloy na magtupad, Panginoon, ng iyong kalooban, Panginoon. Lord, wala pong kaya ang bawat isa sa amin. Mataas man po na tao hanggang sa pinakamababa, Lord. Wala pong kaya, Panginoon. Pero sa kapangyarihan mo, Panginoon, ay patuloy po na nagaganap ang mga nais mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin ang mga suliranin po na hinaharap ng aming bansa. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng mga bagay na yun. Ikaw, Lord God, ang nakakakilala sa bawat tao, Panginoon, na sangkot sa suliranin hinaharap ng aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang pagkalooban, Panginoon, ng puso at ng damdamin, Panginoon, ng isipan, Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng malasakit, Lord God, na magmalasakit po sila na ayusin po yung kanilang paglilingkod sa aming bayan, Panginoon. Lord God, ganun din po ang mga karating bansa namin, Panginoon. Itinadalangin po namin, Lord God, na ang kabutihan mo ay patuloy pong maranasan sa bawat sulok ng mundo ito, Panginoon. Abutin mo po, Lord God, ang pinakasulok-sulukan, Panginoon, ang mga remote area na, Panginoon, na imposible na pong maabot ng mga simpleng tao lang, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na patuloy na mapakalat, Panginoon, ang mga salita mo. Patuloy kang maparangalan, Lord, ng buong mundo, Panginoon. At matalo, Lord God, yung mga masasamang gawain, masasamang iniisip ng mga kaaway dito sa mundo, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na pagharian mo nawa ang mundong ito. Ikaw, Lord God, ang patuloy na masunod at madaig nawa, Panginoon, ang mga demonic na kagagawa ng mga tao, Panginoon, sa paligid, Lord God. At ganoon din, Panginoon, i-guard mo ang bawat puso ng mga taong naniniwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na makaramdam ng security, Panginoon. Patuloy makaramdam ng assurance, Panginoon, na sa pangalan mo lamang, Lord God, wala pong imposible. Wala pong hindi mangyayari kung yun po yung kalooban niyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang mga tao na ginagamit mo, Panginoon, na magkalat ng mga salita mo, magbahagi ng Word of God, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, na iyong mapagpalang dugo, Jesus. Ikaw, Lord, ang mag-lead sa kanila, Panginoon, na lahat
buhay ng mga tao na ginagamit mo upang magpahayag ng mga salita mo, Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, Lord God, ang mga pastor namin sa aming bahay panambahan, Panginoon. Mula po kay Pastor Randy, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, ang kanyang kagalingan, ang patuloy, Lord God, na paghipo sa kalusugan ng aming amang pastor na ito, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang magpatuloy na mag-provide ng kanyang mga pangangailangan. Ikaw, Lord, ang patuloy na magbigay sa kanya ng peace. Ikaw, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na maalala kanya sa tuwing nahihirapan siya. Maalala niya, Panginoon, ang kabutihan mo sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, si Pastora V, Panginoon. Ano man po yung kanyang mga hinaharap sa kanyang buhay, mga problema, mga iniisip, Panginoon. Lord God, ikaw po ang magbigay ng comfort sa aming pastora na ito, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang patuloy na kumatagpo sa kanyang mga panalangin. Ikaw, Lord God, ang umabot sa kanyang puso na tangi pong lumalapit sa iyo lamang, Panginoon. At ganoon din po, Lord God, kay Pastora Delia, kay Pastor Mar, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa araw-araw. I-bless mo, Lord, ang bawat mga pastor namin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng tapang upang magpahayag ng mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. I-bless mo, Panginoon, ang mga tao na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Ganon din, Lord God, yung mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Dalangin po namin, Lord, na gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang maging instrumento, Panginoon, na maabot po namin ang mga tao, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon, na halimbawa or i-reveal ka, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay namin, Panginoon. Lord God, gamitin mo po kami effective, Lord, na example sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, na patuloy po kami maging asin, maging ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Lord, wala po kami inaasahan, kundi ikaw lamang. Wala po kami, Panginoon, kaya kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya patuloy po namin ina-acknowledge, Lord God, ang kapangyarihan mo na nagagawa sa aming mga buhay. Minsan pa, Lord, patuloy ka namin itinataas, patuloy ka namin pinasasalamatan, Panginoon, sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kasi mas ano na yung dilim naman. Hindot lang. Nakadi na ba yun? Kaya maliwanag din naman. Hindi ko rin Praise God. Mapapalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Welcome, Mrs. Giselle, with your baby. Nagagalak kami na makasama ka muli. 2 weeks pa lang, no? 2 weeks pa lang. Ayan, binabati ka namin sa kami nakikiisa sa kagalakan na meron kayo dahil nabiyayaan na ng inyong inaasam-asam. Ilang years na kayo kasal na bago nabigyan? 5? Ay, oo. 3 years na, no? 4? 2018 yun. 2018 ba? Pandemic na? Tatlo ata. Kailangan ng palitan. Ayan. So marami tayong kapatiran na wala ngayon. Parang sumasabay sa panahon. Ano po? Sumasabay sa lamig, sabi ni Adrian. Pero ganun pa man, magpatuloy po tayo. Welcome, Anthony. Asan na iyong misis? Wala po. Okay.
Salamat sa Diyos sa buhay natin na nagpapatuloy kahit may iba't iba tayong mga pinagdadaanan. Pero ganun pa man. Anong sabi ng verse kanina? Magpakatatag tayo dahil magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So marami, sabi nga kanina ni Brother Johnson, maraming pangako ang Diyos na kanyang tinutupad. Lahat ng iyon nangyayari at mangyayari. Panghawakan mo lang, manatili ka lang doon sa katotohanan, wala kang ibang aasahan kundi ang ating Panginoon. So patuloy tayo magpalakasan sa ating pong pananampalataya dahil ito po yung dahilan kung bakit tayo nandito hanggang ngayon, malakas. Sabi nga kanina nung binati namin ni Brother Adrian sa may gate, sabi namin magandang araw ba yun? Maayong adlaw kasi Bisaya. Ano raw ang maayo sa umaga? So, hindi niya alam. Sabi ko marami, una yung hininga na meron ka. Higo-higo. Amen po? Ibo yan. Oo, na meron tayong pagising natin, meron tayong lakas. Meron tayong tawag nito, kakayahan na pumunta sa church. Tama po ba? Meron tayong kakayahang magsalita. May kakayahan tayong umawit. Tama po ba? May kakayahan tayong tumugtog sa Panginoon. Sapat na yun para magsabi kang good ang morning. Amen? Dahil punong-puno po tayo ng dahilan para magpasalamat. So sabihin nga po natin, I am blessed. Yes, talagang blessed ka kapatid. Dahil napakaraming tao na maraming mga pinagdadaan ng struggle sa buhay na humahantong sa tuwiran o hayagang pagkalugmok, panghihina, ano pa ba, pagkatalo, yun yung malungkot dun eh. Yung hinahayaan ng tao, especially Christian, na matalo. Huwag po natin hayaan na matalo tayo ng mga problema, ng mga pagsubok na ipinapahintulot ng Lord na ating pong pagdaanan. Pagkos yung mga pagsubok na yan ay maging, baitang, tama po ba? Maging hagdan natin para akyatin natin yung mataas na antas ng ating pong pananampalataya. So, palakasin po natin ang ating spirit, palakasin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang mensahe ng Panginoon ay nagpapatuloy. Ito ay patungkol pa rin sa huling araw, huling panahon na meron tayo ngayon. Yung mga pinag-uusapan nila nung Friday, nakakagulantang, totoo pala yun. Anong tawag nun? Epstein Files. Oo. Aware ka na, Brother Johnson? Tungkol sa isla. ano, parang yung mga cannibal ba tawag doon? Cannibalism. Matagal na po hanggang ngayon, ginagawa pa rin yan. Oo, pero magugulantang ka kung sino able. Mga Illuminati. Oo, mga kilalang tao, Mga mga Illuminati. sikat, may mga katungkulan. Oo, yung president, oo. Mga mason po yung Illuminati po yun. Bakit kaya ano? Mason. Yun ay nagpapatunay na the days are evil, no? Andito na yung spirit ng Antichrist kung saan. Spirit na po. Oo na? Kasi hindi naman gagawin yun ng mga taong may takot kay Jesus. Hindi nila gagawin yun kung naniniwala sila na may Diyos na buhay. Oo, kasi alam nila na may mananagot sila pagdating ng araw. So, marahil may mga ano sila, meron talaga silang mga pinanghawakan ng katuruan, doktrina, na may kinalaman sa kanila. Maaring ritual to, ano? Ritual. May bloodline sila ng Nephilim. Okay. Na normal na sa kanila, natural na sa kanila. So tayo nga lang, kumain nga lang tayo ng medyo hilaw, no? Na karne, hindi na natin kaya. Di ba? Karamihan sa atin, ayaw natin ng mga malasado na mga klaseng pagluluto. Kasi nga, hindi tayo nasanay doon. Hindi tayo nasanay doon. Anyway, sabi ng karamihan, yung iba, sabi, ito raw ay, sila na raw yung parang gagamitin yung instrumento ng Antichrist. Sa totoo lang
spirit ng Antichrist. Kumikilos na siya, kaya nga marami siyang nadideceive at madideceive pa. Kaya tayo nag-aaral ng word para hindi tayo makabilang doon sa mga madadaya. Tama po ba? Kaya tayo nagpapatuloy na mag-search, alamin, yung katotohanan sa salita ng Panginoon para hindi tayo makasama sa mga madadaya at madadala sa dagat-dagatang apoy. So ngayon po, nung Sunday, ano ba pinag-aralan natin? Yung tungkol doon sa 10 dalaga o 10 virgins. Tama po ba? Oo. So ang ano doon, ang pamagat doon ay, anong pamagat? Tandaan niyo? Keep watching because you do not know the time or the day or the hour. So magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung kailan dadating yung araw o maging ang oras man. So natutunan natin doon yung kahalagahan ng pagiging handa na kagaya ng isang matalino o 5 yung mga 5 matatalino at huwag tayong tumulad doon sa 5 angal. So tayo po bilang mga Kristiyano na mayroon na pong katiyakan ng kaligtasan at patutunguhan, hindi mo natin hahayaan na yung ating buhay mananampalataya ay ma-stuck lang doon sa pagkatiyak na ikaw ay saved. No? So kailangan mag-asam ka kapatid, magkaroon ka ng desire sa puso mo na lumalim ka pa, maranasan mo ang anointing ng Panginoon, maranasan mo lagi yung presence ng Lord, dahil yung pong ilaw na dala-dala ng 10 virgins o 10 dalaga ay kumakatawan sa anointing power of the Holy Spirit. So kasi pagka nag-andap-andap na ang ilaw mo kapatid, yun na yung sinyales, yun na yung hudyat na madali ka ng matugso, madali kang madaya, madali kang magkasala, madali ka nang humiwalay sa Panginoon. So yun po yung ating napag-aralan, tama po ba? So doon binigyan tayo ng paalala ng word na tayo po'y manatili sa ating pong kamalayan, sa katotohanan na anytime pwedeng dumating na ang ating Panginoon. So continue po tayo sa message ng Lord. Ngayon naman po, ang pamagat po dyan ay the days of Noah. Tayo po tayo, basahin po natin ang aklat ng Luke. Meron na ba? Nakalagay na na? Luke 17 verse 26. Okay. Basahin po natin mga kapatid. Go church! Ang pagpalito ng anak ng tao ay natutulad sa kapanahonan ni Noe. Ang mga tao ay nagsisinom, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyayari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisinom, bibili ng kidlat, dalalim at dalalim ng bahay. Ngunit ang araw bumalik sila sa Sodoma. Umulan ng apoy sa sufre at natupok silang lahat. Ganoon din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasasubukan ng luwag ng bumaka sa loob ng bahay at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap ay ligtas sa kanyang buhay ay mawala ito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay kaya makakapagligtas ito. Sinasabi ko sa inyo, sa ngayon, may 2 tao na sa isang sitahan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babae magkasama nagtatrabaho sa tilihan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan mo ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang pagkain doon, nakakatipon ang mga bukid. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na nandito kami muli dahil po sa inyong grasya sa amin.
dahil po sa inyong kagandahang loob. Salamat po na meron kaming lakas, may buhay kami na galing sa inyo. Ang aming pong hilinga ay galing sa inyo, Panginoon. Salamat, nagtagumpay kami sa isang linggong nagdaan. Kami inyong sinamahan, ginabayan niyo po kami, pinagaling niyo po kami sa anumang mga sakit at karamdaman, pinalaya mo kami sa anumang mga agam-agam, mga pag-aalinlangan. Thank you, Lord. Dahil po ito ay patunay na ikaw ay tapat sa iyong pangako, tapat ka sa iyong mga salita. Panginoon, sinabi mo sa salita mo na kung saan 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, narito ka po sa aming kalagitnaan. Panginoon, hayaan mo na maranasan namin ang iyong pagkilos. Marapatin mo nawa kami sa Patawarin mo kami, Lord. Madalas kami magkamali. Madalas kami magkasala sa inyo. Labis na salita, naman ang aming puso, naman ang aming isipan. Patawad, Lord God. Patawarin mo kami sa madalas namin pagkakamali sa inyo. May mga bagay na hayagan, ang lahat ay hayagan sa inyo. Maaaring may mga bagay na hindi nakikita ng aming kapwa, subalit sa inyo po ay nakikita ninyong lahat. Salamat! Ng aming kapintasan ay nabayaran mo na po sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, Panginoon, na makadama kami ng kapanatagan, makadama kami ng kapunuan sa presensya mo. Ang aming dalangin, tatagpuin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord, sa lahat ng aming kailangan, lalo tigit ang kailangan ng aming kaluluwa, ng aming spirito, Lord God. Kausapin mo kami, Lord, sa simpleng kaparaanan, maintindihan po namin ang iyong banal na kalooban. Salamat, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Thank you, Lord, sa buhay ng mga anak mo na narito ngayon. Lord, I pray, anuman po ang kanilang mga pagsusumamo, anuman po ang kanilang mga hinaing, mga daing sa inyo, dalangin ko po nakatagpuin niyo po sila. Salamat na sapat ang pagpapala mula sa inyong banal na salita. Sapat, O Diyos, ang turo ng salita mo upang kami ay mabusog ang aming spirit, masagot ang lahat ng tanong sa aming mga kaisipan, sa aming pong, aming pong mga agam-agam ay mapalitan ng pananampalataya. Thank you, Lord. Ang presensya mo ay sapat. Ang pangalan mo, Jesus, ay sapat sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, na kami ay matuto at ang mga salita mo ay magsilbing kalakasan, katatagan, lalim, at paglago ng aming spiritual na buhay. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng gawain ito. Thank you, Jesus, sa patuloy na pag-abot mo sa amin. Dumadalangin kami, Lord, na pagpalain mo po ang aming mga kapitbahay, ang lahat na makakarinig, maaabot ng mga tinig na ito na pag-share, pagtuturo ng mensahe mo, ng salita mo, tatagpuin mo rin sila, O Diyos. Nawa ang bunga nito ay kababaang loob at pananampalataya, paglapit at pagsuko sa iyo, Panginoon. Narito ang buhay ko, Lord. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento, alulod ng pagpapalang espiritual. Sa iyo lamang ang mataas na papuri, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot dalangin, ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Paupo na po tayo. Ito po ay hayagan ang pagtuturo ng ating Panginoon. Si Jesus mismo yung nagsasalita dito, kung saan ay binigyan din niya ang pagbibigay ng, ano po ito? Pinaalala niya, ano po? Pinaalala niya sa kanyang mga alagad, sa mga taong kanyang tinuruan, na ang sabi niya doon, ang pamparitong muli ng anak na tao. Kung saan siya rin yun, no? Ay matutulad sa kapanahunan ni Noah. Okay. Ano bang meron sa panahon ni Noah? Ang mga tao noon ay nagsisikain, opo, abala. Sabi doon, nagsisiinuman, mahilig sa party. Ano pa? Nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay ang buong family, si Noah at pati siya. Ngunit ng araw na umalis na, ano next? Sabi niya doon. Gayun din ang panahon ni Lot. Saan bang lugar si Lot, mga kapatid? Sodoma and Gomorrah. So, sa Sodoma at Gomorrah, ano po, talamak yung mga kahalayan. Pinapractice yung mga, oo, totoo. Yung mga pumapatol, okay, oo. Oo, kapwa kasarihan. Kaya nga nung time na dumating
siguro matatangka dito, mga matipunong lalaki, ay sinisira nila yung bahay ni Lot at pinapalabas nila yung mga anghel, yung mga panauhin, yung mga bisita ni Lot kasi gusto nilang maging asawa. Isipin nyo kung gaano katindi yung kahalayan that time nung panahon ni Lot. Kaya ang sabi ng mga anghel, magsihanda kayo at gugunawin ni Yahweh ang lugar na ito. So nangyari po ba yun? Nangyari. Doon sabi dito, ang mga tao noon ay bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So ito yung babala, ito yung reminders ng Lord. Sa araw na yon, ang nasa pupungan, huwag nang bumaba. So ibig sabihin, kapatid, pagdating ng araw na dumating ang Lord, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yung mga bagay na meron ka. Lahat yun iiwanan mo. Lahat yun, wala kang madadala. Hindi mo pwedeng sabihin, tika. Ano sabi dito? Huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid, huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ano bang nangyari sa asawa ni Lot? Sino nagbabasa? Lumingon. Lumingon siya. Anong nangyari sa kanya? Naging rock salt. Baka yun yung rock salt natin. Ano po? Naging asin. Bakit po kaya? Anong mensahe doon? Nangyayari siya sa mga... Amen. Ang hinayang siya sa mga pinundar, o pwede siguro yung damdamin niya dun sa mga naiwan na, mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na ayaw makinig. Alam mo, nung time na yun, nung gabi, nung inutusan si Lot ng angel, sabi niya, lumabas ka, yung mga mapapangasawa ng iyong mga anak at ang iyong mga kamag-anak di ba? Pero pinagtawanan lang si Lot. Tama? Pinagtawanan lang si Lot ng mga tao. Hindi naniwala. Kaya lahat sila ay nadamay. Lahat sila ay natupok sila sa apoy. So pwede ba natin ma-apply ngayon sa ating panahon? Pwede, di ba? Lahat ginagawa natin para ang mga tao ay mapaalalahanan na totoo ang judgment ng Lord. Totoo ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Haharap ka. Sasabihin naman ng tao, hindi naman mababago yan. Totoo naman talagang mamamatay ang tao. Pero bakit di ka nag-iisip? Bakit ang tao hindi nag-iisip? Kung ano, anytime, pwede akong mawala. Haharap ako sa Diyos. Ano kaya, di po ba? Ano kaya maaaring maging hatol sa akin ng Diyos? Di ba pwede mo maging tanong yun, kapatid? Ano kaya pwede maging hatol sa akin ng Panginoon? Pag humarap ako sa Kanya, automatic po kasi, pag walang relasyon ang tao sa Panginoon, ang hatol sa Kanya ay, ano po? Walang hanggang parusa. Amen po ba? So pwede mo bang sabihin napaka-unfair ng Lord? Mabait akong tao. Nabuhay ako sa mundo sa loob ng 40 years, 50 years, 60, 70 na mabait. Mabait, matulungin, ano pa, makawang gawa, ano pa, maka-Diyos, ano pa yung pwede natin gamiting word? Para sabihin natin na may lisensya ka na para mapunta sa heaven. Ikaw ay, ano po, mapagbigay, pwede po ba? Sinabi ko na siguro kanina, magkawang gawa. Pero hindi po yun yung passport para ikaw ay mapunta sa heaven. Ano po ang passport para mapunta ka sa heaven? Amen. Ang isang tao ay may relasyon kay Christ. Ang isang tao ay may tunay na pagkakilala. May tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus, na ang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng pambayad sa kanyang mga kasalanan. Nagkakaintindihan po ba? So bakit natin ito inuulit-ulit? Dahil napakahalaga po na alam natin kung ano yung dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po, ikaw at ako ay mayroon ng relasyon kay Christ. So sabi dito, ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay
ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabi yun, may 2 taong nasa isang higaan. Kaya hindi pwedeng sa isang pamilya, package, isa ka lang na mananampalataya, automatic pong family save. Kapatid, pag ikaw pa lang yung Kristiyano sa family, sikapin mo po, ipag-pray mo po, na madala mo sila sa Panginoon. Amen po ba? Na ang bawat member ng family ay makakilala sa Diyos na buhay. Kailangan po yun. Dahil ang Lord ay walang apo. Ano lang ang meron ng Lord? Anak. Yes. Tama po ba? Walang kapatid, walang pamangkin, walang biyanan. Tama po ba? Ano meron lang siya? Anak. So, ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Yesus ay anak ng Diyos. Ano yung promise niya sa John 1:12? Sapagkat ang lahat, datapot ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, malinaw yan mga kapatid, na ang tumanggap lamang sa Panginoon ang siyang magiging anak ng Diyos. So, lahat ng tao create ng Lord. Kasi wala naman pong basta na lang umusbong. Kahit kayo mga pananim na yan, sinabi ng Lord na magkaroon. Tama po ba? So tayo mga tao, napaka-special natin sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay create ng Lord sa pamamagitan ng kanyang kamay, hiningahan, kaya nagkaroon tayo ng tinatawag tayong buhay. No? Hiningahan, nilikhang may buhay. So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, pag-aralan natin patuloy yung paghahanda natin sa pagdating ng ating Lord. Mahalaga pong mulat ang ating kamalayan sa bagay na ito dahil anytime po talaga, saka ngayon marami po kasi talaga yung nanlalamig. Nanlalamig sa faith, binabaliwala na ang kanilang relasyon sa Diyos. So, hindi siniseryoso yung kanila pong pagsunod sa Panginoon. Kaya, may mga bagay po tayong dapat gawin, mga kapatid, habang naghihintay. So, habang naghihintay tayo sa Lord, bilang mga anak ng Diyos, dapat na makita sa atin ang paghahanda araw-araw. So, number 1, anong sabi dyan? Laging handa sa paglilingkod. Yan! Lagi po tayo dapat handa sa paglilingkod sa Diyos. So, kamusta po? Masyado tayong busy, handa tayo laging gampanan. Ang atin pong tungkulin sa pamilya, hindi po yan masama. Dapat lang naman, lalo tigit kung ikaw ang padre de pamilya. Pero ang katotohanan po na huwag mo pong hayaan na mawalan ka ng time sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi po doon, ay lagi tayong nakasuot ng pangtrabaho, no? Lagi tayong nakasuot lagi ng pangtrabaho espiritual. So ano ba yung mga bagay na yun? Nasabi sa Luke, andyan po ba mga kapatid? Luke chapter ano yan? 12 verse 35. Maging handa kayong lagi at panatilihin maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Upang kung ito'y dumating at kumatok, mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at paupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at wow, praise God. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi man o sa madaling araw. Sa mga kapatid sa pananampalataya, mahalaga po na lagi tayo ready sa paglilingkod sa Lord. Alam niyo po ba, even yung pagsaserve natin sa family ay paglilingkod sa Lord. Maging mabuti kang nanay sa iyong mga anak, maging mabuting asawa. Paglilingkod po yan. Maging mabuti kang kapitbahay, maging mabuti kang harap sa mga kunyari, may business ka. Iyan po yung way din ng paglilingkod sa Lord. Dahil madali pong mag-share ng gospel pagka nakakaaliw ka. Tama po ba yun? Yung nakakagiliwan ka. Diba? O, Brother Aaron, sa larangan ng business, pagka suplado ka,
Magkakaroon ka kaya ng client? Hindi, di ba? Di ba? Magkakaroon ka kaya ng customer pag suplado ka? May mga customer din kasi talaga na mananadya. Di ba? Yung ang dami ng tanong o yung hinahanap yung wala ka. Di ba? Ganun din sa amin. Pag wala yung putahe, yun, Brother Johnson, yun ang hinahanap. Kung alin yung mayroon, ayaw. Pero okay lang. Next time po, meron kami nito. Kahit naiinis ka na, magpapakita ka pa rin ng kababaang loob. Kasi ang dami niya ng binuksan, ang dami niya ng biglang katalikuran ka. Diba? Lahat, in-offer mo na, lahat, in-explain mo na. Kung ano pong meron dyan, yan po ay ganitong klase ng pagluto. Tama po ba? O, di ba sa iyo, Brother Johnson, lahat ng strategy gagawin mo para makuha mo yung interest niya at mag-order ng product mo. Tama po ba? Pero biglang, merong mas mababa ang offer kaysa dyan. Ano po kay Mrs.? Mga ganon. Eh di syempre, ikaw dahil Kristiyano ka, ibis na magpakita ka ng inis, di ba? Magpakita ka ng pikon ka, sasabihin mo na lang, okay po. Yuyuko ka na lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Sasabog na ako. Amen po. Pero may mga ganon. May mga ganon kasi. Bibigay din, oo. So, pero ano po, kailangan niyo po bang ilatag lahat yung mga produkto niyo para magka-interest sila? Mga pictures or sample? Sa tablet. Tablet. Okay. Umuuso mo na ng 20 minutes, Sabay. time na. Oo, diba? Kumonsumo ka na ng half hour, yung pala, Babalik pa siya sa oo. Next time na lang. Ako may mga client ako na minsan, nagdadasal ako na, darating yung oras. Okay, May sa akin ni Lord ko. Oo. Nabigla na lang, order na po kami. Ayan. So, kaya nga pinagpipray din talaga yung lahat ng uri ng negosyo. Pinapanalangin yan sa pagharap sa customer, sa pagharap sa client, sa pagharap sa tao, sa pagharap mo sa boss mo, di ba? May mga bossing kasi na talagang super, grabe, na hindi mo kayang, opo. Pero dahil Kristiyano ka, makakakitaan ka ng, paglilingkod pa rin yung namamayanin sa'yo. Ang bossing yata ni Johnson ay mabait. Diba? Hindi mo nakikita araw-araw. Tama po ba? So, hawak mo oras mo, bro. So, pinagpala ka. So, ang ano dyan, yung mga customer nyo or yung mga pasahero nyo sa Joyride. Yan. Oo. So, doon matitest ang inyong patient. Doon matitest ang inyong paglilingkod. Kasi pwede kang maglingkod kahit sa mga ganon, di po ba? Di ba may mga pasahero na madaldal? Meron po kahapon, nag-test po ako. Oo. Madadaldal. At yung pagdadaldal nila, pwede mong gamitin chance yun para ibahagi mo ang pag-asa mo mula sa Panginoon. O di kaya, may mga taong complain. Di ba? Na ba't ganito ang mundo, ganito ang ganyan. So pwede mo nang ipasok, yan po yung palatandaan. Di ba? Na nasa huling panahon na tayo. Yun na, papasok ka na doon sa, ang sabi po sa Bible. Tama po ba, mga kapatid? Diba sa amin po eh. Oo. Kuya, buti mo bang helmet ko mabas? Opo. Totoo po yan. Kasi mahalaga din yung ganyan na mabango ang helmet. Kasi para? Kaaya-aya naman. Kasi pag hindi na ako, buong biyahe ng pasahero, hirap na hirap. Okay, so next, mga kapatid, sa paghahanda po natin sa pagdating ng Panginoon, mahalagang unahin natin higit sa lahat ang paghahari at ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya nga, sabi dyan sa verse na ating kabisado, tama po ba? Kabisado na ng church to. Ano bang sabi ng church? Oo. Seek Mga life verse nyo yan. Seek ye first, di ba? Oo. Ngunit higit sa lahat, sabi doon, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya huwag kayong mag-alala o huwag niyong alalahanin ang bukas. Tama ba? Meron ba? Oo. Mag-aalala sa sarili. Opo. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kasi yun yung nagiging dahilan kung bakit nawawalan ka ng time sa
Kasi nagwo-worry ka, paano na kami? Kung hindi ako magdodoble tayo, paano pamilya ko? Tama po ba, kapatid? Paano yung pangangailangan ng mga anak ko? Habang tumatagal, habang tumatanda ang panahon, at tumatanda din tayo, lumalaki yung pangangailangan ng bawat isa. Pero ang sabi ng Lord, huwag kayong mabagaba, huwag kayong matakot. Sabi ng Lord, bago dumating dyan, sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Bakit ba kayo nababalisa? Huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa bagay na ito? Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Amen po ba? Ang Lord din minsan hindi nagkulang. Perfect ang pag-rescue ng Lord on time. Hindi siya nauuna, lalo hindi siya nahuhuli. On time ang Lord lagi. So minsan sasabihin natin, bakit ang tagal na ng prayer ko? Wala pa. Meron na sinagot na ng Lord, di mo lang matanggap. Kasi ipinipilit mo yung gusto mo. Diba? Lagi natin hinihingi sa Lord, Panginoon, na may maghari o magtagumpay ang kalooban mo. So pag ganung bagay po, sa pagbabalik ng ating Panginoon, napakahalaga na alam natin na ang ating puso ay nakatuon sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi yun po ang tinitingnan ng Lord sa atin, yung ating mga puso. Pangalawa po, ang sabi dyan, ano dapat natin gawin habang naghihintay sa tayo sa Lord? Mabuhay tayo na laging may? Pagkakaisa. Opo, kasi yun lang po yung yung Panginoon na tinutukoy dyan, si Jesus Christ. Kasi pagka tayo po ay haharap na sa ating Ama sa langit, ang titingnan po sa atin kung nandun ba ang Lord Jesus sa ating buhay. So, ang sabi niya dyan sa Colossus, meron po bang Colossus dyan? Meron po. Colossus chapter, ano yan? 2 verse? Okay, pakibasa po dyan sa monitor natin. Yamang Yamang pinagkat ninyo si Kristo Isos bilang Panginoon, mabuhay kayo na may makikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalin ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa papantayan sa inyo. Hindi kayo magpasalamat sa Diyos. Amen. So kahit mahirap kapatid, kahit hindi maganda yung mga nangyayari, hindi maganda yung sitwasyon, magpasalamat pa rin sa Diyos. Salamat Lord, kahit hindi maganda ang sitwasyon, narito ang katotohanan, sinasamahan mo ako. Amen po? Kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may karamdaman, kahit merong hindi pagkakaunawaan, sinasamahan pa rin tayo ng Panginoon. Kasi ayaw niya na manatili tayo doon sa hidwaang matagal. Nais ng Lord na makipag-reconcile tayo una tigit sa lahat sa Kanya. Kasi yun yung layunin ng ating relasyon sa Diyos, yung ating pakipag-isa. Yun yung naging daan kung bakit tayo nakakalapit sa Ama. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Father, sa ating Ama sa Langit, dahil kay Jesus. Naintindihan po ba, mga kapatid? Amen. Dahil lang sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga sa Ephesians, meron tayong Ephesians 2, 6 to 8. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang binasukan na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito na po yun. Sa ating panahon ngayon, namubuhay tayo sa kanyang kagandahang loob. Sa English po ay grace, di ba? Apaw-apaw ang grasya ng Lord, kapatid. Kaya kahit sino ka pa man, kahit ano ka pa man, hindi niya tinitingnan yon. Ang tinitingnan ng Ama, tinanggap ka niya dahil sa kanyang anak na si Jesus. Kahit ano yung kaya mong gawin sa harapan niya, kahit gaano yung maliit, tinatanggap ng Ama yun dahil kay Jesus. Kaya nga kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, paulit-ulit tayo nagkakasala,
pag lumapit tayo sa Lord, lumuhod tayo, umamin ng ating mga kahinaan, natatanggap natin ang kapatawaran. Amen po ba? So pag pinatawad ka ng Lord, ano yung balik nun sa ating mga kapatid? Ano yung patunay na pinatawad ka ng Lord? Peace. Amen? Ano pa po? Ano ba yung meron? Pagka alam mong pinatawad ka na ng Lord, ano meron bukod sa peace? Kagaanan. Anyone po? Kagaanan. Pwede? Amen? Kagaanan? Ano pa po? Kasiguraduhan. Opo. Katiyakan na ikaw ay saved. Amen? Go church! Pagmamahal. Ano ibig mo sabihin? Nakakaya mo magmahal dahil alam mong pinatawad ka ng Lord. Ano yung number one? Pinatawad ka ng Diyos, marunong ka rin magpatawad. Ano po? Marunong ka na rin magpatawad. Yun, marunong ka na magpatawad. Dati hindi, di ba? Huwag ka lang dumaan sa bawah. Luloy. Kaya marunong ka na magpatawad kasi una tingin sa lahat, alam mo na pinatawad ka na ng Diyos. Kaya, di ba ano sabi ng Lord? Sino ka para hindi ka magpatawad? Ikaw nga, pinatawad ka ng Panginoon. Yung word pa nga sinabi nun, sino ka para humatol? Sino ka pa? So, hindi ka na ano, di ba? Hindi ka na taga-sunod, kundi judge ka na. Eh, ang role natin dito, tayo po ay taga-sunod ni Christ. Hindi ang role natin, hindi tagapaghatol o judge. Walang ibang judge kundi ang ating Panginoon. So next po, pangatlo, ang sabi dyan, Mabuhay tayo sa liwanag. opo, habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, dapat mabuhay tayo sa liwanag. Tama po ba yan? Romans, may Romans ba? 13. Oo, Romans 13 verse 11 to 14. Okay, 13 verse. Sige po, gawin ninyo ito. Tama po ba? Amen. Gawin ninyo ito dahil alam ninyo, panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Praise God. 12. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. 13. Mabuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo, tama po ba? Gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Malinaw po bang itinuro dyan ng Lord? Na habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, dapat mamuhay tayo sa liwanag. Dahil ang namuhay sa liwanag, hayagang nakikita ang kanyang mabuti. Ano po? Gawa. Amen po ba? Dahil yung mga namumuhay sa mali ay nagtatakot sa dilim. Tama po ba? Takot matuklasan, takot mabuko. Kaya nagtatago sa dilim. So ang sabi dito, ang ating pong kaligtasan ngayon ay higit na malapit kaysa nung una na tayo ay nanampalataya. Ang ganda nun, kapatid, na tayo ay malapit ng iligtas ng Lord. Thank you. So sabi niya, malapit na, ano sinabi niyan? Mamaalam na ang gabi. Ang gabi ay kumakatawan sa gawa ng kadiliman. Amen po? Gawa ng demonyo. Ang gawa ng kasamaan. Yung mga nagbibigay ng kakayahan para gumawa ng masama. Para gumawa ng hindi tama. So, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. So, malapit ng maghari ang liwanag galing sa ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Praise the Lord. So, mainam po na tayong lahat ay mapaalalahanan na tayo ay ano po, ano meron tayo? Tayo po ay napakapalad. Amen po? Sa panahon natin ngayon, kayong mga kabataan, hindi nyo ba
at yakapin ang katotohanan ikaw ay napakapalad at ikaw ang gagamitin ng Diyos sa pamilya mo. Tingnan po. Gagamitin ka ng Panginoon para madala mo ang iyong mga magulang, kapatid. Ito ba? Ang buong mong sambahayan. Ano promise ng Lord? Go! Acts 16:31. Sige nga, church. Go! Ano? Buso! Tama yun. Sige. Bawat Ano? buo mong sambayan ay maliligtas. Ano muna yung una? Basta sumampalataya ka lang. Okay, yun. Tama naman, hindi nag-aalinlangan. Ang sabi nun, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw, at ang iyong, tama ba kapatid? Tama na? At ikaw at ang iyong, Buong sambayan. oo, you are saved, you and your household. Sinungaling ba ang Lord nung sinabi niya yun? Hindi. Kaya kung parang napaka-imposible na pinapersecute ka ng tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, wala po, yes, sina-challenge ang iyong faith. Huwag kang gumibak, kapatid. Huwag mong isuko yung pananampalataya. Huwag mong bitawan, huwag mong ibigay sa kaaway. Huwag mong isuko. Huwag kang sumuko para sila ay madala sa ating Panginoon. Next verse, meron ba kapatid? Meron na? Ephesians 5. Tama po? Sa aklat ng Ephesians chapter 5, verse, ano yan? 8 to 20. Dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mabuhay kayo ngayon na nararapat sa mga tao nasa liwanag. Sapagkat tawag mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyo matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. So ano ba yung gawain ng kadiliman? Ano ba ginagawa nila? Magtatawas, manghuhula. Amen po? Oo. Ano po? Manghuhula. Alam niyo po sa Old Testament, kay Yahweh, ang mga manghuhulang pinapatay agad. Mga nagtatawas, manggagaway. Gawa ng kadiliman, upo. Upo. Sasabihin talaga, patayin. Pag ako. So, ang sabi dito, ngayon namamayagpag, di ba? Namamayagpag. At meron nga magtatawas online. Oh, di ba? Chika statement. Oh. Saan ka pa? Online tawas. Online tawas. So, huwag natin gayahin po yung, huwag tayo Kliyente Papa Cruz. huwag tayo, kailangan mo ipahayag ang katotohanan. Online tawas. Huwag tayo makiayon, tama ba? Nasa na yung word? Sa gawa ng mga kadiliman, tama po ba? Asa na yun? Asa ng version? Huwag kayong makibahagi sa gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag. See? Ibunyag! Ninyo ang mga yon. Kaya hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na yon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakakakilala kung ano talaga ang mga yon. Nalalantad ang lahat ng iyon dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga magmang. Next, gamitin ninyo ang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno na ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Praise God. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 18. Anong sabi dyan? Huwag kayong maglalasing. Sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ano kapatid, ayun na naman tayo sa paglalasing. Pwedeng uminom, huwag lang maglasing. Wala na ay wala pa. Yan si Maribel. Kung hindi mo kaya, huwag ka na uminom. Ilabas sa tuba.
Gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Kung puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo naman talaga ng sobra ay hindi na maganda ang epekto. Di ba? Pag sumobra kang kumain ng karne, di ba masisira din yung kidney mo. Kala ko dati ang nakakasira ng kidney ay antibiotic, yung mga gamot, yung morphine, maging pala karne na lang. Oo. Kasi hirap na hirap palang tunawin yung opo, kaya po pala nakakasira din ng kidney. Bukod doon, yung mga juice na may mga, Milk tea ang pinagrabe. milk tea at energy drink, kapatid. Bakit naman ang kinakain kasi mataas sa sinugan? Opo, kaya talagang grabe ang Kaya ano po tayo mag-ingat tayo. Ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Kaya huwag nating sirain ang templong yan ng Panginoon. So ano yung next mga kapatid? Sikaping mamuhay. Na walang dungis sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. So ang sabi dyan, wala tayong dungis at walang kapintasan sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi doon, sikapin nating mamuhay ng walang dungis at kapintasan. So sa 2 Peter, meron bang 2 Peter? Sikapin. Ibig sabihin, try hard. Meron pong 2 Peter, kapatid? Meron po? Okay, anong sabi dyan sa 2 Peter? Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyo kayo'y madatang nabubuhay, may napayapa, walang dungis at walang kapintasan. Amen. Isipin ninyo kaya hindi at noon ay upang bigyan Ang mga taong maligtas. Iyan ang isinulat ay mga kapatid nating Pedro. Kaya taglay ang karunungan kaloob ng kanyang Diyos. Ha? Ano nangyari sa inyo? Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito ay ganito ang aking pinala. May ilang bahagi sa kanyang may hirap unawain. At bibigyan natin ng malinaw dulo ang pag-iisip. Kaya hindi ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nila ang kanilang sarili. Ibang meaning pala. Ngayon, Hanggang 18, ba't nahirapan? Hindi ba mabasa? ngayon alam niyo. Ngayon, alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. So malinaw doon sa 14 na habang iniintay natin, sabi doon, ang pagbabalik ng ating Panginoon, sikapin ninyo kayo'y madatnang namumuhay ng payapa, walang dungis, at walang kapintasan. Kaya ba natin to? Kaya pa, walang Sikapin. Sikapin mo sa tulong ng Holy Spirit, no? Tapos isipin niyo kung paano nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkakataong masave. Diba? Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat, inuulit-ulit ni Apostol Pablo yun. Tama po? Na kayo ay maging maingat sa uri ng inyong buhay dahil baka madatnan kayo ng Diyos na kayo ay namumuhay sa kasalanan, hindi kayo makakasama sa rapture. Kailangan makasama tayo sa pagdagit, mga kapatid. Yes po, dagit. Dadagitin tayo sa isang mata. Dahil mahirap po pag ikaw ay maiwan. My next verse, Ephesians. Meron po ba mga kapatid? Book up. Ephesians chapter na yan. 1 verse. Bago pa likhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo, tama? Upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang ito'y maging banal
Walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya pag alam mong ikaw ay anak na ng Diyos, sisikapin mong mamuhay ng walang dungis at walang kapintasan. So, kaya natin yon sa tulong ng ating Diyos na buhay. Panglima, ano yung dapat natin paghahanda habang naghihintay kay Lord? Sikapin, madatnan tayo, nagtatrabaho o gumagawa o ginagawa, tungkulin ipinagkatiwala sa iyo, kapatid ng Lord. Ano ba yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Alam mo yun? Saan ka ba binigyan ng Lord ng task, ng duty? Ano ba ang duty na inaatang sa iyo, kapatid ng Panginoon? Share the gospel. So nawa, madatnan ka ng Lord na ginagawa mo ang iyong tungkulin. So sabi niya sa Matthew, andyan po ba? 24, 45. verse 45 to 51. 5 lang yun ah. Ha? 45. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang mapakain sa iba pang o magpakain sa iba pang alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin yon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. So paulit-ulit po kahit yung Book of Mark, Luke, at doon, paulit-ulit na mapalad kayo kung madatnan kayo na naglilingkod. Kung madatnan kayo, ginagawa ninyo ang tungkulin na iniatang sa inyo ng Lord. Kaya sabi niya doon, sa ano pa yung next? Gawin siyang tagapamahala. 48. Ngunit kung masama ang alipin yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bubugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasengko. 50. Babalik ang Panginoon ng alipin yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. 51. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. Pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doon tatangis at magngangalit ang kanyang ngipin. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, may mga Kristyano na siya ba'y naging sanhi ng kaguluhan, pag-aaway-away, tama po ba? Pagkabahagi-bahagi, naghahatid lumapit, tama ba yung hatid lumapit? Marites. Sa modernong word, di ba? Sa modernong lingwahe, oo. So, tayo mga Kristyano, hindi na tayo dapat ang pinagmumula ng, uy, ano ba? Si ano nakita ko doon sa umaandak-andak. Soy! Si Ginto. Uy, alam niyo ba? Si brother ano nakita ko may kaakbay. Ay, di ako yun. Uy, alam mo ba? Ang asawa mo, nakita ko. May nakaangkas. Ako, naka-British shirt and gown nun, brother Aris. Founder yan. Sabi niya, sir, pinagsasabi ko. Alam mo tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pinagmumula ng gano'n. No? Dapat dapat siguro pa tayo nagbalina sa inyo. Tingnan mo na, alamin muna natin, madamay pa tayo dyan. Ano? Madamay pa tayo dyan. Baka ibis na ako, hindi pala ano yan, lumaki, ano? Nag-away yung mag-asawa, dahil sa'yo, at tumantong sa paghihiwalay, masakit yun. Diba? May nag-away, may nag-pisikalan, dahil sa'yo, mahirap yun. Amen po ba? Ano ba tayo? Tayo ay mga peacemaker. Amen po? Tayo ay mga tagapahayapa, tagapaghinaon. Hindi tayo yung tagagatong para lalong sumiklap ang apoy. Ay, oo. Sinabi niya yun. Ako, ang lakas mo raw kumain. Uy, ano sinabi niya yun? Fake daw yung mukha mo. Ay, salamat. May pang-fake na mukha. Mahal kaya yun. Tama mo ba? Mahal yun. Kaya kumala ka.
Alam mo, napaka, ano lang, advance ko man din ngayon yung mga, oo, maraming mga gano'n, nakakalungkot na Kristiyano pa man din. Mananampalataya na nagiging dahilan ng pag-aaway-away. Uy, hindi healthy at hindi tama na nakikipag-gulong-gulungan ka sa kalsada, ha? Kristiyano ka. Huwag na pong gano'n, ha? May gano'n pa ba? Meron, ano po no? Oo, kung hindi Kristiyano, go kayo. Range. Pero kung ikaw ang Kristiyano, naku po, huwag naman. Hindi po maganda yun. Kaya pag nag-share ka, huwag na. Mamaya maging kagaya mo pa ako na war break. Huwag na akong dalhin sa praise the Lord nyo. Baka magiging war break din ako. Ay, hirap po yun, di ba? So, meron pa ba dito na nakikipagpurahan? Andre. No? Huwag pong ganun. Wala na pong ganun dapat. Oo, huwag pong ganun. Ginagamit natin yung ating mga gadget para nakakasay tayo ng bad word. Tandaan po natin, nag-i-speak tayo ng blessing. Tama po ba? Nag-i-speak tayo, nag-declare tayo ng ano? Ng mga positibong bagay. Oo, nag-i-speak tayo ng healing. Nag-i-speak tayo ng power ng name ni Jesus. Tapos magmumura ka, wala pong ganon. Oo, ginagamit mo yung pangalan ni Jesus. Tapos, ang dulo, nakakalungkot po yun. Hindi po nalulugod ang Diyos sa ganon. Amen po ba mga kapatid? Kaya tayo po'y maging maingat sa bagay na yan. So, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, ang sabi doon, sa ating verse sa Luke, ano ba yung kanina natin? Luke chapter, ano ba yun? Luke chapter, ang ating text ko, mga kapatid. Luke 17, tama? 17 verse 25. Opo. Sabi niya doon, pasadahan natin to, mahalaga ito. Alalahanin po natin na sino mang magsikap na iligtas sa kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay, ay siyang makakapagligtas nito. Yung buhay na tinutukoy, hindi yung buhay na dito lang. Yung buhay na tinutukoy ay buhay na kapiling ang ating Panginoon. Kasi di ba ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay na pinahalagaan ko, itinuring kong walang kabuluhan. Di ba? Makamtan ko lamang si Kristo. Amen po ba? Itinuring kong basura ang lahat. Kayamanan, karangyaan, kasikatan, ano pa? Ano pa? Mga bagay na pilit natin niyayakap na mahigpit at ayaw natin bitawan. Pag sinabi ng Lord, bitawan mo ang relasyon na yan, hindi mo kaya. Mahal mo siya, Lord. Pero mali. Di po ba? Bitawan mo ang vision na yan, ayoko Lord, hindi ko kaya. Hindi totoo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. So tayo po ay pinaalalahanan ng ating Diyos na buhay. Ang sabi din po doon sa next verse na ating texto, sabi niya, Panginoon, saan po ba mangyayari ang lahat ng ito? Saan po ba naroon? Ang sabi ng Lord, kung nasaan ang bangkay, doon nakakatipon ang mga buwitre. Sino mga bangkay? Alam niyo po ba yung mga tao na walang Kristo ay bangkay? Yes. At ano ba yung mga buwitre? Mga demonyo, gawa ng maraming, di ba? Oo, sila yun. So, asan ang mga bangkay? Nandun ang demonyo. Nandun ang lahat ng uri ng tukso, kahalayan, opo. Di ba? Kamunduhan, lahat ng uri ng taliwas sa gusto ng Panginoon sa tao. Kaya habang nandito tayo sa mundo, pinupuno natin ang ating puso ng Word. Kasi ito po yung magdadala sa atin sa paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. May panghahawakan ka. Pagka ikaw ay natutukso sa kasalanan, panghahawakan mo yung Word. Natukso ka, babalik at babalik ka sa Panginoon. Luluhod ka, hihingi ka ng tawad, hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng lakas na huwag ka nang manatili sa kasalanan. Amen po ba? Tutulungan ka ng Panginoon kapatid. Hindi ka niya pababayaan. Alam niya yung puso mo. Alam niya yung nilalaman ng kalooban. So, ang sabi
kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay nito. Tama? Yung ba yung nasa monitor? Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, di sila makakaiwas. Sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ay isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Ito yung dahilan kung bakit natin pinag-aaralan yung patungkol sa muling pagdadating ng Lord para hindi ka mabigla. Amen? Mga nangyayari sa ating paligid, pag nalaman mo yon, sasabihin mo, ay, okay, alam ko na yan. Napag-aralan namin yan. Ay, okay, alam ko na yan. Nabasa ko na yan. Amen po ba? So kung hindi mo alam, matataranta ka, matatakot ka. Oo, ano mangyayari sa'yo? Mape-pressure ka, may stress ka, ano pa ba? Ano pa ba? Mawawala ka sa focus. Opo. Ano, ang next, ano sabi niya doon? Ngunit, ano next? Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag? Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi, karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Ano next? Isuot natin ang helmet ng pag-asa. Tama po ba? Isuot natin ang balote ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Amen po? Hanggang doon lang, di ba? 8? So ano meron tayo? Bakit kailangan ng helmet? Kasi kadalasan dito sa isip, di ba? Titingin ka, papasok sa isip mo, lalabas sa bibig mo, o di kaya bago lumabas sa bibig mo, na-impact sa heart. Amen po? Kaya ano yung nandito? Ano yung helmet na yun? Helmet ng... Ano meron? Balikan po. Helmet ng ano pong meron? Helmet ng pag-asa. Isuot natin ang baluti. Ano yung baluti? Ano ang trabaho ng baluti, kapatid? Pananggalang. Tama? Baluti. Yung pag may ano, o dito. Ano pwedeng ano pang baluti? Bulletproof, pwede ba? Pwede, di ba? Baluti. May naka-bulletproof tayo ng ating pananampalataya. Para hindi tayo basta-basta. Ano po? Ha? Natatamaan ng kalaban kasi punong-puno ka, kapatid, ng pananggalang. Punong-puno ka ng word ng Panginoon. Alam na alam mo kung paano mo lalabanan ang kaaway, ang demonyo. Okay? So, hamon, mga kapatid ko sa faith. Sabi niya doon, dyan pa rin ako kumuha. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Amen! Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ng Lord. Malinaw po ba? So kaya para kahit hirap na hirap tayo, linggo na naman. Magpiprepare na naman kami, di ba? Ito na naman kami. Go na, kasi ang sabi dito, katulad ng ginagawa nyo ngayon, magpalakasan kayo. Amen? Magpalakasan kayo, magdalanginan kayo, magtulungan kayo. So tayo po yung tinutukoy, mga Christians. Tulungan natin ang bawat isa na mapalakas ang ating spirit upang sama-sama tayong madagit ng Panginoon. Ano sabi ng Lord? Buhay ka man upang tayo madatnan ng Panginoon. Ano ba sabi nun sa isang sa verse? Na pag tumunog yung trumpet ng rapture, ang unang bubuhayin yung mga namatay kay Christ. Amen? At susunod tayo yung pinakahuli na madatnan. Kung madatnan tayo na buhay. Sinusuri natin ito, mga kapatid, ito ay totoo. Amen? Totoo ang word. Makapangyarihan ang word. So kapatid, kung may pag-asa ka man, huwag yung trabaho mo ang pag-asa mo, huwag yung pera mo, huwag yung pamilya mo, huwag yung kung anumang bagay na meron ka na sinasabi mo, matibay ito. Subok na matatagto
ang word lang ng Panginoon. Amen? Ang promise lang ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Let us pray, aming Ama na nasa langit, maraming salamat po. Punong-puno ng bisa, kapangyarihan, ang iyong banal na salita. Salamat! Sapagkat hindi ka nagkukulang na kami paalalahanan at turuan na lagi kami maging handa sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Ama, na lagi kaming maging ulan ang kamalayan. Seryosohin po namin, yakapin namin ang katotohanan ng iyong word. Pagyamanin namin ang word mo sa aming mga puso, Panginoon. Nang sa gayon, madatnan mo kaming gising sa aming pananampalataya. Madatnan mo kaming ginagampanan ang lahat ng mga bagay na karapat-dapat, kalugod-lugod sa iyo, aming Ama na nasa langit. Lord, wala kaming hindi kaya gawin sa tulong ng Holy Spirit. Wala kaming hindi kayang pagtagumpayan sa tulong mo, Panginoon. Lahat ng bagay kaya namin sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo kami magpatuloy sa aming lakbayin, sa aming pong relasyon sa inyo, Lord, hanggang sa muli mong pagbabalik at hanggang sa muli hininga namin, Panginoon. Sa iyo lamang ang mataas na papuri at pagluwalhati sa makapangyarang pangalan ni Jesus, ang lahat ng bless. Magsabi ng Amen. Amen at Amen.